siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y mamanalangin ng manalangin. Hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga palo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos.
Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagabin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal iyong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin iyong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusig sa gawing puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo
at mangaral sa mga bayang malapit doon ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Buenaventura, obispo at pantas ng simbahan. At sa atin pong mga pagbasa, narinig natin ang Panginoong exasperated na sa mga taga-Gomora. Ang sabi po niya ayon kay Propeta Isaias sa unang pagbasa, sawa na ako. Hindi ako nalulugod. Nasusuklam ako. Nababagot na ako. Suyang-suya na ako. Hindi ko na matatagalan. Lahat ng ito ay dahil sa pananatili nila sa kasalanan. Kaya sabi pa niya, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha, hindi ko kayo papansinin, hindi ko kayo pakikinggan. At lahat ng ito'y sapagkat marami silang inutang na buhay. Tapatan lang mga kapatid. Hindi naman po tayo masyadong nalalayo sa kanila. Wala man tayong kinitil na buhay. May mga pagkakataon pong naipagkait natin ang buhay sa ating sarili at sa ating kapwa sa pamamagitan ng hindi pagiging life-giving. Paano ba tayo life-giving muna? Life-giving tayo kapag may naka-encounter tayo at paghihiwalay natin, pinagpala siya o na-bless siya. Hindi tayo life-giving kapag paghihiwalay natin ay para siyang hinamak o inalipusta o inabuso o kaya naman ay nabusabos. Life-giving tayo kapag naa-uplift ang spirits ng kausap natin, hindi nadadampen o nababasa masyado ang espiritu. Na-uplift ang spirit kapag itinataas mo siya sa iyong paningin, kinikilala mo ang presensya ng Diyos sa kanya, kung paanong nariyan din siya sa iyo. Nadadampen ang kanyang spirits kapag ang nakikita mo lagi sa kanya ay ang kanyang kapintasan o ang kanyang mga pagkukulang, kamali ang nagawa o yung mga kabutihang dapat niyang nagawa pero hindi niya nagawa. At ipinamumukha mo ito sa kanya. Alam naman niya yan na may mga kamalian din siya gaya mo. Kaya lamang, pag ipinamukha mo lagi sa kanya, ni-remind mo lagi sa kanya na mali ka, nadadampen ang kanyang spirits. Ibig sabihin noon, nadi-discourage siya na magpakaayos, magpakabuti, at magbago. Kasi pag inulit-ulit mo sa kanya na ganyan ka, baka nga maniwala siya na ganyan na nga siya. Meron akong isang mag-asawang narinig nag-away. Sabi nung asawang babae, ay pasensya ka na kasi tanga ako. Ay di tapos ang away. Kaya lang, baka nga maniwala siyang tanga siya. Baka nga yun na ang pagkakilala niya sa kanyang sarili, na gano'n na nga siya.
Sa halip na ma-outgrow niya yung pagkakataon sa kanyang buhay na minsan siyang tinawag na tanga, lalo nang siyang susubsob sa ganong pagkakilala sa sarili. Paano pa po tayo nagiging hindi life-giving? Pag po wini-withhold natin ang ating pagmamahal. Ano ba yung pag-withhold ng pagmamahal? Ito po yung may pagkakataon ka naman at may kakayanan ka naman na ipahayag o ipadama ang iyong pagmamahal, hindi mo ginagawa. Bakit? Siguro dahil pinakalaki ka sa isang pamilya na masyadong pinapahalagahan yung machismo, na ang tatay o ang haligi ng tahanan hindi masyadong expressive sa pagmamahal. Dapat masyadong firm, macho. Naniniwala ka na pag masyado kang expressive ng pagmamahal, para kang sisi, para kang baklain. Ay ayaw mo naman ng ganun. Dahil nga, kaya ka nga nagtatapang-tapangan para masabi na ikaw ay macho. Diba? Pero yung anak mo, nangungulila ng iyong pagmamahal. Maganda lang siguro kung ma-figure out mo, malaman mo sa sarili mo kung paano ba magandang mag-express ng pagmamahal. Hindi ko na iisa-isahin pero mayroon tayong at least 7 na pamamaraan ng pag-i-express ng pagmamahal. Lalo sa mga lalaki, kung ang anak mo'y lalaki, ikaw ay tatay, ma-appreciate nila kung magtatrabaho kayo magkasama. Nagkakaroon kayo ng bonding sa pamamagitan ng paggawa, manual labor. Yun namang iba, simpleng pagbibigay ng kaunting note. Magsulat ka ng kaunti, alis ka, tulog siya, ilagay mo doon sa papel, namalengke lang ako, babalik ako agad. Pagbalik ko, meron ka ng bayabas, o kaya kalamay, o kaya bukhayo. Kaunting words of encouragement siguro, words of pagiging thoughtful, at saka yung pagbibigay ng kapirasong bagay. Malaking bagay na yon. Meron akong kilalang artista, sabi niya, ano bang ibibigay ko sa asawa ko? Wala naman na akong pwedeng maibigay kasi nasa kanya ng lahat, napakayaman. Pero pag nagbigay ako ng kapirasong photo album, noon kasi ay uso pa ang mga photo album, ngayon hindi na, no? Yung photo album nasa cellphone na. Tuwang-tuwa na siya sa kapirasong photo album. Yung gano'n, Meron napakaraming pamamaraan para ipahayag ang thoughtfulness at pagmamahal. Pero kung wini-withhold mo yun, ito po ay hindi life-giving. Ang isa pa po ay kapag tayo ay indifferent sa isa't isa, hindi mo na kinakausap, parang hindi na siya nag-e-exist sa iyong buhay. Wala na siya sa iyo. Basura na. Yan ho yung pinakamalupit sa lahat ng yan. Kapag hindi mo na nare-recognize na naririyan pa pala siya. Yan ang pwede mong ipataw sa iyong kapwa kung gusto mong ikaw ay magmalupit ng husto sa kanya. At yan din ang pwede mong danasin na pinakamasakit mula sa iyong kapwa, ang pagiging indifferent. Ngayon, si Propeta Isaias, mga kapatid, may isinusulong naman. Meron siyang, nag-present siya ng mga problema. Meron naman siyang ipine-present na mga solusyon. Ang kanya pong ina-advocate para sa atin ay yung
kung paano maging life-giving. At napaka-practical po ng mga sinasabi niya. Meron po akong napulot na 8 mula pa rin sa unang pagbasa. Ang una po, magpakabuti na. Magpakabuti na. Sikaping magpakabuti. Hindi naman ho kasi imposible ang magpakabuti. Ikalawa, talikda na ang masasamang gawain. Talikda na ang masasamang gawain. Ikatlo, tumigil na sa paggawa ng masama. Ikaapat, pag-aralang gumawa ng mabuti. Kasi natututunan naman yan. Ikalima, pairalin ang katarungan. Ika-6, itigil ang pang-aapi. Ika-7, tulungan ang mga ulila. At ika-8, ipagtanggol ang mga balo. Check po ba lahat sa atin? 8. Alin ang sa tingin nyo nagagawa ninyo? Sa Salmong Tugunan, huwag daw po tayong magalit pag tayo ay ikinokorek. Yun, Pag ikinokorek tayo, huwag namang magalit. Kasi baka kaya nila tayo ikinokorek ay dahil mahal nila tayo. Hindi nila gusto na tuluyan tayong mapariwara o maligaw ng landas. At alam nyo, hindi rin madali ang mag-correct. Kasi yung nagko-correct, sumusugal yan. Isinusugal niya kung tatanggapin mo o hindi yung correction niya. Baka nga naman, pag ikinorek mo, matalo siya. Maging indifferent ka na sa kanya. Kasi baka ayaw niyang ikinokorek. O baka pakiramdam niya ay tama siya. Mali pala. Ipinamukha mo sa kanya na meron pa pala siyang pwedeng ma-improve. Yung nag-correct sa'yo, sumugal. Kung tanggapin niya, okay ka pa sa kanya, ay salamat, natulungan mo siya. Kung hindi niya tanggapin, hindi ka na kinausap, kinalimutan ka na bilang kaibigan, hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon na. Sayang naman. Gusto mo lang naman sana siyang tulungan na i-correct. Pero ganun pala ang dating. So ayun sabi ng salmista, wag daw po tayong magalit pag tayo'y ikinokorek. Sa halip, tanggapin ang kanyang mga utos, ang mga utos ng Panginoon. Dahil kung pamilyar, sama-sama naman tayo lagi tuwing hapon, ng alas 5 o alas 6, ang mga utos niya, ang kapahayagan ng kanyang kalooban. Di po ba? At kung ginagawa natin ang kanyang mga utos, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Dagdag pa ng salmista, mga kapatid, ang masunurin sa Diyos, ito ang tugon nyo kanina, ay sasagipin niyang lubos. Para po sa ikaliligtas natin ang kanyang mga utos, hindi po para sa ikapapahangamak natin. Ayon naman po sa Ebanghelyo, ang tumatanggap sa kanyang mga isinugo ay tumatanggap sa kanya. At sino mang magbigay ng maiinom na tubig ay tatanggap ng gantimpala. Pero wag naman ho sanang ito lang ang antayin natin, yung gantimpala. Na nag-aantay tayo na pag tayo naman ang nauuhaw, bibigyan din tayo ng tubig. Hindi naman. Ang gantimpala natin, ang motivation natin sana sa pagbibigay, yung ating kakayanang magbigay, yun na mismo ang ating gantimpala. Dahil meron tayong ibinibigay, meron tayong naibibigay.
bonus na lang pag nabigyan din tayo pabalik. Sa ganitong paraan po tayo nagiging life-giving. Kung marunong tayong tumanggap at magbigay. Ulitin ko lang po yun, ano ho? Nagiging life-giving po tayo pag marunong tayong tumanggap at magbigay. Pag punong-puno tayo ng pride, hindi tayo makatanggap. Bakit? Hindi tayo makapagsabi na may kailangan tayo. Nahihiya tayo. Akala natin, kaya natin. Hindi tayo makapagbigay kasi baka singilin tayo. Wala tayong maibigay. Ay magtitiis talaga tayo. Pero kung meron tayong kapakumbabaan, maluwag sa dibdib. Magbigay. Maluwag sa dibdib ding tumanggap. Sa pamamagitan po nito, mga kapatid, ang atin pong pananampalataya ay nagiging buhay at nagiging praktikal na realidad, hindi lamang sa salita. Nagiging buhay na katotohanan ng ating pananalig. Kung totoo po kasi ang ating pananampalataya, magiging totoo din ang ating pamumuhay. Sa English, genuine faith leads to authentic lifestyle. Genuine faith leads to authentic lifestyle. Ang grasya nawang ito ng genuineness and authenticity ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming mamuhay ng totoo at sumunod sa inyo ng totohanan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo, naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Sa bawat panalangin ng atin pong tugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Iakyat po natin sa krus lahat ng ating mga personal na intensyon at yung mga pinagbilin sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Para sa lahat ng ito, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahai kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain namin habang aming ginugunita si San Buenaventura, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Buenaventura, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.